1, 2, 2, 1, 3. Hi sis! Ano? Alis ba tayo mamaya? Like, mag-rent ulit tayo ng video kay Hub sa Espanya? Naku, Sisi, wag na. Tignan mo na lang to. May ibubudol ako sa'yo. Nabili ko sa Shopee. Tada! O, diba? May speaker ka na. Tapos, may dalawa ka ng mic. Saan ka pa? Wow, okay yun ah. Pwede na tayong kumanta sa bahay lang, tapos hindi na tayo aalis para mag-rent ng mga video kay Hub. True ka dyan. Lalo na medyo pricey yung mga video kay Hub dito sa atin. At least ito, madadala natin sa mga outing natin. And hindi siya hassle dalhin. Dahil magaan lang. Grabe no, uso na pala yung ganyan. Dati ang lalaki pa ng mga video kay tapos super bigat pa tapos nakapatong sa mga kahoy na makukulay. Hindi pa nga na-adjust yung pitch ng mic noon na para bang ang dami pang kakalikutin. Tsaka madami pang ikakabit para magamit at mapagana ito katulad ng speaker, mic, DVD at TV. Pero ang kinagandahan naman yan is nauso dati yung pisonet style na huhulugan mo ng barya tapos pwede ka na makakanta. O diba, simple lang gagawin mo para makakanta ka. Kung dati napaka-hassle gamitin ng video kaya dahil nga marami pang pipintin at aayusin, ay ngayon meron naman may mga improvement tulad ng pwede na ma-adjust yung pitch ng mic, tapos lalagyan ng auto-tune, at pwede mo na rin ma-access yung songbook sa cellphone mo mismo. Saka na-update na rin yung mga kanta sa songbook na para makakanta ka sa mga usong kanta ngayon. Tapos pwede na rin siyang i-bluetooth mo na lang yung speaker at mic kahit biglaan lang yung plano yung magkakaibigan or yung pamilya mo, eh hindi na kayo mahirapan pa dahil i-connect mo na lang siya. Pero girl, trivia lang ah, alam naman natin na kilala ang karaoke ngayon. Ngunit alam mo ba na nagsimula ito sa Kobe, Japan noong 1971? Pagkalipas ng taon, noong 1967, naimbento ng may-ari ng pabrika ng electronics na si Shigeshi Negishi ang karaoke machine dahil mahilig siyang kumanta habang naglalakad siya sa kanyang trabaho. Samantalang inimbento naman ni Roberto Del Rosario ang karaoke sing-along system noong 1975. Siya ay isang Filipino inventor na kinikilala bilang ang tanging may hawak ng patent ng karaoke machine at bahagyang responsable sa katanyagan ng karaoke sa Pilipinas ngayon. Pero kahit pa hassle gamitin yan, lagi ginagamit yung video kay tuwing fiesta, birthday, binyag, inuman, o kaya tuwing linggo since wala naman pasok. Tapos kapag may family reunion naman, nagkakayaan sa mga family KTV as part of their bonding. Actually, kahit nga pag broken-hearted ang isang tao, yung coping mechanism niya is kumanta na lang ng kumanta. So, bakit nga ba naging coping mechanism ng mga Filipino ang paggamit ng videoke? Nagiging coping mechanism ito ng mga Filipino, lalo na kapag stress sila kasi nare-release nila yung stress while singing their favorite or comfort songs. Kapag naman malungkot sila is pwede naman kumanta rin ng mga sad songs para ma-provide yung emotional release o kaya para mas lalo lumungkot yung nararamdaman nila. Kaya kahit nga hindi ganun kaganda boses ng isang tao, basta na-enjoy niya yung pagkanta, it means nadidistract siya sa mga nangyayari sa buhay niya. With that, super accessible na ng video kay ngayon. Like, pwede ka na kumanta through watching videos sa YouTube kasi mayroon ng mga lyrics na tapos instrumental lang. So, yung advantages ng paggamit ng videoke. Sa paggamit ito, may ibang tao na nag-discover yung talent sa pagkanta or kaya pwedeng dito sila magsimula or mag-practice para maging isang magaling na singer. Also, pwede rin sila mag-express ng emotions through singing. Nabuboost din yung confidence nila since sa pagkanta sa videoke is walang judgmental na environment. Kumbaga, na-encourage yung mga Filipino to embrace their unique voices. Tsaka, ang target naman nito ay mag-enjoy yung mga kumakanta na hindi nagkakaroon ng competition. Di ba nga, pati sa mga inuman, nagpapataasan pa ng mga score? Di pa mawawala yung beer ng Itchy Worms, yung pusong bato ni Jovit Baldivino, na kahit yung mga bata talaga namang kabisado na yan. Dagdag mo pa yung tadhana ng Up Dharma daw na hindi talaga pwedeng hindi yan makakanta sa isang selebrasyon.
Naalala mo yung kumanta tayo ng Kahit Maputi na yung Buhok Ko ni Ray Valera? Sa sobrang ganda ng kantang yan, nakalimutan ko lahat ng problema ko eh. Tapos feel na feel pa natin yung pagkanta na halatang mga inspired eh, no? Oo sis, like ganyan na ganyan tayo. Nadadoble pa nga yung pag-input natin ng tadhana sa TV screen kasi gustong-gusto natin kantahin yun. Sige nga, pakita mo talaga sa akin kung worth it bilhin yan. Sample, sample. Taray naman, mukhang mapapabili rin ako niyan ah. Grabe talaga, no? Halos iba't ibang lugar meron ng videoke, pati na rin sa mga social media platforms. I agree with you sis. Like sa mga arcade nga like Time Zone, World of Fun, and Tom's World, merong mga karaoke boxes o kaya yung videoke na open sa public, in which ang bayad dito is per song or per hour. Sa mga bar naman, mayroon silang private rooms na may billiards at videoke na pwedeng rentahan kasi masaya nga naman, di ba, kumanta habang umiinom. Pati rin yung mga mall dito sa Pilipinas may mga videoke hub na, since pwede ito maging tambayan ng mga estudyante o kaya ng mga namamasyal. Bukod pa doon sa mga SM department store, may mga nagbebenta ng karaoke systems like Platinum, Concert, Kevlar, and Sony. Tapos di ba minsan pa nga may mga magte-testing na customer, magaling pa kumanta. Well, kahit nga sa TikTok, diba, nakakita tayo ng mga nagla-live tapos kumakanta sila or yung mga singing contest yung nagaganap, ganon. Grabe na talaga epekto ng video kay sa atin, no? Nakakatulong siya para ma-boost yung confidence ng isang tao. Since yung mga kasama mo kumanta is chini-cheer ka kahit intro pa lang ng kanta yung binabanggit mo. May mga nagsisigawan na, nagsisipag-reactan na, pero alam mo yung mas solid, bestie, ine-elevate ng paggamit natin ng video kay yung mga ordinary memories ng isang tao na kapag nakakakanta tayo, parang mas nagiging extraordinary or unforgettable lahat ng memories kapag magkakasama tayong mga magkakaibigan or kahit kasama natin yung mga pamilya natin para kumanta. O diba? In that way, mas nag-unite yung friendship natin dahil sa ganong bonding at mas nagkakaroon tayo ng time sa ating mga pamilya. Kaya nga tsaka ngayon may curfew na sa paggamit ng videoke. Hanggang 10 PM na lang pwede since maingay at nakaka-istorba ito sa ibang kapitbahay. Tsaka nagka-curfew kasi may ibang tao na hindi nila napapansin na super ingay pala nila tapos nakamax pa yung volume ng speakers. So sobrang enjoy na enjoy sila sa pagkanta. I know, right? Sige na, bestie. Balitaan na lang kita pag nakabili na ako niyan. Bye! Okay. Bye! As of the moment, there are no specific laws that directly address the use of karaoke. Do you think that the government should regulate karaoke due to it being overused at times, causing a disturbance of peace in a community? The famous song My Way by Frank Sinatra, which has caused many incidents here in the Philippines and has even been banned in some karaoke hubs. Do you think that this oppresses the freedom of people in terms of personal preference, or should we start prohibiting certain songs from being sung in the karaoke? In relation to the previous question, due to the exposure and no prohibition to the use of karaoke, songs containing foul language, violence, sexual content, or rebellious themes may be sung by anyone. How does this affect the youth who are exposed to such themes?